Start! Pwede kayo, pero siyempre may ilang sa una, yung tanong kanina, di ba? Iba-ibang klase ng bautismo. So, lahat ng naabot ko sa bautismo, na-impress ko sila to, ulitin ko na lang, Tagalog to. Kailan nagsimula ang bautismo? Ano yung pinagsimula ng bautismo? Sino nakaalala? Brother Owa, ano yung pinagsimula ng bautismo? Golden ladder ba? Bato pwede. Tinong mo kanina. Brother Benmar, anong pinagsimula ng bautismo? Nagsimula ng bautismo yung pabinati sa tokotol eh. Ikot labakan yun eh. Pwede yan. Pero yung literal na tubig, saan nagsimula? Ayun. Sa templo nga, sa golden ladder. Brother Roel, anong pinagsimula ng bautismo? Brother JP. May interaction tayo. John the Baptist, okay. Pareho sa ito. Brother Ricky, anong pinagsimulan ng bautismo? Bago pa kay Juan, bago pa sa SNS, bago pa sa Pariseo. May nablo pa. Paatras pa tayo. Doon kay Moses, nung tumawid sila sa dagat. Diyan? Pwede mo type it siya. Kay Noah. Pangalan na naman. Walang pangalan. Kay Noah. Sa Google, ano eh, sa second temple pa lang mayroon ng ano, mayroon ng May nabasa. Bro, naka-off yung mic bro. Sila. Di ba sabi ni Ma'am, sila. Ulit, ulit. Okay. Hello? Okay. Ricky, sumagot ka na ba? Dati yung kalan kong baptism, yung walang titulo. Alam mo, kaya ako tinatanong kasi sinabi, narinig na yung sagot kanina, ito nakikinig kanina eh. Brother Freddy, pinagsimula ng bautismo. Hindi yung type and shadow hindi talaga ng tubig. Sa golden ladder nga eh. Golden basin. Kinakain mo yung kinakain. Nagtanong ka para sa lahat eh. Hindi, last ka na. O, sige, Brother Freddy. Become one. Okay, supos na. Si JP, sumagot ka na ba? At the Baptist na doon mo. Yan na Baptist. Ito siya. Berna. Ako nagsabi nun eh. Ako nagtulong kanina sa mga babae. So, yung sabi ni Bar Eric, water basin, golden laver. Yan ang simula ng bautismo. Ang unang simula ng bautismo ito, utos ng Diyos kay Moses. Kailangan, ay, Barbie, hindi kita natawag ah. Ano yung simula ng bautismo? Kay Noah. At saka Hindi doon ko sa... nalawan yan. At saka... Tama yung baptism. Hindi ko nalawan yan. Ibig sabihin, Yung bautismo, doon sa mga tupa na ihahandog sa templo. yan, malapit. Yung tuba yan. Pero, hindi lang tuba. Pakinggan nyo kasi bautismo ang topic ko. Kahit sacerdote, pinalilinis ng Diyos. Diyan ang simula ng bautismo. Kaya yung Muslim, di ba, nagbukas ng mukha. Kinopya lang nila yan. Okay. So, in-establish natin saan nagsimula. Mula sa golden laver, linis ng high priest, then naging lubog. Sino unang lumubog? Nagpalubog? Kristo. Hindi, yung mga priests. Gumawa sila ng swimming pool. Sundan nyo to ha. Nininegosyo nga eh, yung panahon ni Kristo. Yung sasato sa'yo, ginawa ng negosyo. Yung kaya pa, gumawa sila ng pool, may bayan. So yumaman sila. Siyempre, asipin mo lahat naman ng palataya, kailangan dumaan sa swimming pool para makapag-pray. Ginawang malaking negosyo. Kung sa bagay, gumastos din naman sila sa paggawa ng pool. Pero, parang yung barbinan pool natin binabayaran ako. Meron siyang priest ng pool dun sa Herod's Temple. Pero bago yun, ibig sabihin, dati na palang
naging practice ng mga sacerdote lumubog. Kasi yan ang paghugas na paglinis na tawa nila. At dagdag pa, walang sound. Teka, ay, magsisimula na yung audio dito. Meron. Dapat may audio ako sa pass. Meron dito. Sige, tuloy lang ako. Sundan nyo to ha. Yung paglubog ng priest, hugas ng katawan. Kasi ang utos ni Moses, kailangan maghugas ng katawan ang mga Saduseo. Sacerdote. Kaso, una, ginawang negosyo ng Saduseo. Ito pala sila naman, hindi ito mukhang pera. Yung Ginawa mag-usip nila, din lahat ang ng pangalan. tao kailangan maglubog. Ang Makapilit hindi nila yan. nautos mga sacerdote lang. Naging mandatory. Yung pariseo, tinuro nila, kahit di ba, maghugas ka ng kamay bago ka kumain. Kaya sila nagbakbakan ni Kristo. Sabi ni Kristo, turo nyo lang yan eh. Ay, Hindi naman turo ng Diyos, kailangan maghugas ng Iwata kamay. siya para kumain. member dito sa Pwede ka maghugas ng kamay para kumain. Pero, kung gawin doktrina, paano yan? ginawa nilang doktrina. Di ba? Hindi, member siya dyan. So, mention at punta tayo sa bautismo ng dugo. Diyan na napunta. Ibig sabihin, ang mga Hudyo dati, hindi lang isang beses nagpapabautismo. At walang tao naglulubog sa kanila. Sila yung naglulubog sa sarili nila. So pag may na-encounter kayo Messianic, sasabihin nila, oh, gusto mong babautismo, punta tayo, lubog kayo. Hindi sila magpalulubog sa'yo. Ilubog mo yung sarili mo. At hindi lang yan isang beses. Tuwing mananalangin ka, di araw-araw, parang naliligo ka lang. Okay, parang So dyan nagsimula yung bautismo. formal lang. So, then, yung SNS. Alam niyo yung SNS? Sana humingi kayo yung SNS calculation. Dito nagsimula na para mamiyembro ka sa komunidad nila, merong bautismo para mamiyembro. Diyan na pinulot ni John the Baptist yung bautismo na para miyembro niya. Actually, hindi siya nagpapamiyembro eh. Ginagamit niya yung bautismo para sa pagsisisi. So yun, yung pagsisisi na galing kay John the Baptist, yan na ang tinuloy ni Yesu Cristo. Okay. So ang baptism ay hindi isip, buhos, lubog. So yan, ang isang paksa yan. Ang history niyan. Wala na tayo sa dito na lawan ha. Nag-usapan na nito lang. Dito na tayo sa pangalan. Siyempre, understood na yan. Sino yung pwedeng bautismo? Yung Pwedeng magsisi. yung nag-repent. Oo, kasi abot na lang sa denomination yan. Dito na tayo sa pangalan. Oneness ang paliwanag. So, yung additional na Lord or Christ or whatever, susunod natin kalakayan yan. Sa end time kasi parang mga additional paliwanag yun. Okay? Na may turo ng oneness. Simple lang. Pero ito tinuro ng propeta. Okay? Ano yung turo ng oneness? Ang turo ng oneness, ang Ama, so familiar ko na siguro dito Bernard. Sino nababasa ko ito Bernard? Dahil dapat sa ito oneness. Dapat mapapatiran, nagsasayang kasi yan ang pinaka-revelation nila eh. At yung revelation niya dapat, lampas na natin yun. Eh baka marami tayong kapatiran, di ba? Di ba alam mo paliwanag ng mga oneness, di ba? Like social gospel tayo. Father, Son, Kaya Holy Ghost are kailangan, one. Magkikaya tayo na pumunta dito at mag-aralan. Pumunta rin tayo sa bahay nila. Yung pinapagawa natin sa liksik sa bahay. Para alam nila yung pagkakata. Kaya bakit? Mag-interview pa sila ng oneness. EA1, di ba? Emergency Atlanta 1. Ito simple paliwanag. Wala, hindi pa kaya paliwanag ng kapatiran. Ang Ama, hindi pangalan. Ang Anak, paliwanag ng oneness. Ang Anak, kailangan
siya pangalan. Ang Espiritu Santo, hindi siya pangalan. So ano yung turo ng Oneness? Revelation to ng Oneness, 1913. Na sinundan ni Barbara, si Walk in the Light, di ba? Ano ang pangalan? Jesus. Isang pangalan. So kung babanggitin mo yung Ama, babanggitin mo yung Anak, babanggitin mo yung Espiritu Santo, Sa isang pangalan. tatlo ang binanggit mo. But- Ito basic na turo ng basic na turo ng na Bro? na revelation ng Oneness. Isa lang Yan. ang pangalan. At saan nila kinupo? Matthew 28:19. Ano yung kinupo nilang word? Father, Son, Holy Ghost. Hindi. Name, name. Name. Ano yung paliwanag nila sa name? May contender pa nga ito eh. Singular. 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 O, dapat madaanan ng anak natin ito. Hmm. Nadaanan ko to. Yung contender, yan ang pinapakita. Singular name. Pangura. Kuray ko na ito. At tayo ng pangura. O, tapos. Ito lang. Itong SNS niya na Baptist Jesus Christ. Okay. May isa lamang name. Brother Francis, tagilid ka. May isa lamang name, singular name. Itong basic na paliwanag, kailangan matutunan ng anak natin magpaliwanag. Kailangan natin witness. Ang dami credit tayo sa paligid, naglilipana. Nagiging mega church. Bakit? Walang nagpapaliwanag yan. Ang masipag, tayo, mga Oneness. Sunod-sunod sa Oneness, end time. Tayo, wala tayong marunong sa atin mag-share. Yung mga sinaunang pastor dito sa Kogyo, yung nabautisman ko, kaya nila i-share. Pero nawala na yun. Yung the rest na-rapture na ng ibang apostles. So, kailangan turuan natin ang ating pamilya paano maglatag katulad ng Oneness. Okay? So, Singular name. ang paliwanag na original, dahil yan ay singular name, hindi tatlo ang babanggitin mo paglubog. Ang babanggitin mo, isa. Okay? O sige ko rin, magaling yung dito. Ginamit pa kanya titles eh. Magaling yung term niya. Kasi yung dating pastor dito, pangalan. Hindi yung pangalan, pamagat. Yan ang term ko dati. Isa lang ang babanggitin mong pangalan. Isang puntos. Pangalawang puntos, hindi siya pangalan. Yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Titulo. Siya ay pamagat. Siya ay katawagan. Sa English, ang tawag nito ay common noun. Common noun. Common noun. Ang pangalan, like Jesus, ang tawag dyan ay proper noun. Yes. So, grammar to grammar. Pero, hindi ko alam Tagalog, may Tagalog word to eh. Sino yung Tagalog dito? Sana mag-testing nyo na Tagalog. Bar JP, wala pa si Uwa. Pangalan. Ano sa Tagalog yung proper noun at common noun? Yung proper, yung meron sa Hindi, yung term sa school. Siyempre, meron silang Brother Francis, sige, garden mo. pangalan tiyak at saka pangalan pangbalana. Ayun, salamat. Buti, meron dito no? Ikaw, nag-aaral kayo, hindi nyo maalala eh. pangalan? Pangtiyak at pangbalaya. Pangalan pambalanan. Yung common noun pambalanan. Pambala na. Wala na. Kaya nga sabi ko, kahit pumapasok sa school, papasa lang yan, kahit walang naalala. Kailangan talaga mag-school eh. So, actually, mas madali mo maalala yung tinuturo. Kung tinuro mo, di ba? Pangtiyak, pambalana. Nagtagalog tayo, di ba? Ang papamagat ko, hindi English. Huwag na kayo mag-English. Huwag na kayo mag-salita. Nilagay ko lang proper kasi hindi ko alam yung pangtiyak sa pambalana.
Para ganun maintindihan nyo, ang pagtiyak, sa spelling natin may capital. Diba? Ang pambala na hindi siya capital. Capital lang siguro, that first word in the sentence. Okay, so dalawang putos ng ones. Singular, yung isang pangalan. Pangalawang putos. Check singular, isa lang babanggitin mo. Hindi pwedeng tatlo. Hindi pwedeng tatlo. Secondly, pag binanggit mo ang Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlong binanggit mo. Pangalawa, hindi rin siya pangtiyak. Pambala na siya. Okay, hindi naman yan. Hindi siya pangalan. Pamagat siya. So sa pagtupad ng apostoles sa kautusan ni Kristo, the Great Commission, ang babanggitin nila na pangalan ni isa. Siyempre, alam na natin yan, no? Jesus. Okay, papasok na tayo sa yung issue na. Wala. Sagutin ko lang yung isang nasabi dun sa... Wala kang Lord, ha? Dapat may Lord. Unahin ko yung naalala ko sinabi ni Ber Magellan. Napanood ko yata sa video. Sabi ni Ber Magellan, paano yung Christ binanggit sa Acts 2:38? Di ba pangalan na niya kasi binanggit? Hindi naman name yan, eh. Ang sabi ko doon, ang sabi ko dyan sa Acts 2:38, kung Jesus ang name, bakit in-include pa yung Christ? Sinama pa doon sa Jesus. Sabihin, mali ba si Pedro ang pagkabanggit niyan? Oh, yan. Yan yung sitio mo dito. Okay? Salamat sa pag-repeat. Sasagutin ko yan ngayon. Maraming kang pwedeng banggitin na additional words. Words. Pero, hindi yan kasama sa singular name. Okay? Mhm. So whether Christ nabanggit, Lord nabanggit, ano man yung taglang peripheral, accessories niya. Kumbaga sa katawan ng tao may mga accessories na. Hindi yan ang original na, hindi yan tinutukoy na singular name. Okay? Kunwari, itong Christ, ito nabanggit ko doon kaso bilang na-record. Singular niya yan. Itong Christ, nasanay tayong mga Pinoy na Tumutukoy ka agad kay Kristo. si Kristo ay Diyos. Mga ganyan. Ito, Yan. sanay tayo sa salitang si Kristo ay Diyos. Hindi mo yan na-realize, itong Kristo hindi ito pangalan. Anointing. Anointed one. Pinahiran. Pinahiran. So, ganito, kung tinagalog lang natin yan sa panahon nila Pedro, binanggit na, Jesus na pinahiran. Alam naman nila yung pinahiran, hindi yan pangalan. Para lang makilala sino yung Jesus na tinutukoy nila. Yes. So, ito hindi lang dun para sagot sa iyo, kundi sagot na rin sa mga Pinoy na allergic pag sinabing Kristo yung Diyos. Kasi hindi nila na-realize, nung kaisa ko pa si Berman, pumunta ako sa probinsya, sinishare na namin mga kaibigan. Na-memorize na yung Kristo o Christ, parang pangalan. Pero kung tinagalog mo, Pinahiran. hindi Hindi yan pangalan. Hindi na pangalan. So, pag tinagalog mo pala yan, ang pinahiran hindi Diyos, okay lang. Pero dahil memorya nila, Kristo ay Diyos, Kristo hindi Diyos. Parang namasakit sa tenga, Kristo hindi Diyos. Hindi napansin na pinahiran ng ang term na yan. Pero kung tinagalog mo, hindi masakit sa tenga. Dahil nasanay ka lang memorize sa ang Kristo, na parang tumutukoy sa pangalan ng tao, ganun na ng INC. Diba sa INC, parang pangalan na rin yung Kristo eh. Sa INC, parang naging pangalan na yan eh. So, ganun din yung tao, parang yung tao na nagiging makmak. Bakit? Dahil lang gumagamit sila ng term na hindi na nila nalimutan na nila yung meaning. Halimbawa, aral ka. Nalimutan na nila yung meaning. Kaya masakit sa tenga nila, Kristo yung Diyos. Kasi memorize sila, Kristo yung Diyos. Parang Pasko. Tama ba yung salitang Pasko sa Christmas? Tama, mali.
Garden Mart. Tama mali. Yung Santang Pasko. Ha? Mali. Pas- Mali. Bakit? Paskwa. Ang meaning ng Pasko ay Pascuber. Passover, Pesach, Paskwa. Mm. Kaya may term sa Tagalog na Pasko ng pagkabuhay, Pasko ng kamatayan, di ba? Pascua ng Mm. Ibadura. So, ibig sabihin, ang salitang Pasko, hindi talaga meaning Christmas. Nasanay lang yung tao sa Pinas. Sa Pinas, ha? Kasi pagpatay dito. So, ganito yung Santa Cristo. So, ito yung masabi ko sa Acts 13. Kung nabanggit ni Pedro yan, kasi binagdagan lang niya ng pinahiran. Ngayon, isagat ko na. It doesn't matter ilan yung idagdag mo. Lagyan natin ng Lord. Lagyan natin na Reverend. Ayos ah. Master. Lagyan natin ng ano? Master. Precious. Magiging proper na. DK Almeida. Ano yung paborito yung Almeida? Minamahal. Beloved. Di ba? Okay lang yan. Kahit ilang dagdag mo. Pero papasok ko sa end time kasi sa end time. Parang dahil sa pag-inulo kay Barbanam, na may namimiss na katotohanan eh. Na-extreme. Punta na ako diretso sa end time. Siguro alam niyo na sa end time to. Sa booklet lang yung ko, mabasa niyo na yun. Yung Father ay Lord. Yung Son, Jesus. Tinutuutan ng tagal ko na ito naririnig. Siyempre, nung umpisa na-revive ako. Pero nung kasharing ko na si Ace at si Chris, medyo nasasaktan sa siyempre, memorize din sila. Nagagalit sila sa akin. Sinabi ko, hindi ito pangalan ng Ama. Hindi ito pangalan ng anak. Sabi ko sa kanya, ako, pag nakipag-sharing ako, wala naman akong iniisip na negative eh. Pero syempre, meron na nag-isip sa akin. Ang sabi ko, syempre, oneness, alam ko yung turo na original na oneness na napuro ni Barbanam. Ang talagang pangalan, yung Jesus, no? Yan ang proper name. Yan ang pang-iyak. Oo. Ito pang-balana rin yan. So, bakit tinuro ni Barbanam yan? Ang sagot, One is diba, siya. maraming turo si Barbanam eh, para lang maikalit yung tao eh. Pag nagpapunto ng buki, wala yan. Diba? Ang ano lang yan eh, itong ganitong paliwanag, pang-encourage, kasi ako na-encourage din. Ang ganda, tapat na tapat ah. Pero, hindi exactly yung original na revelation ng oneness siya na tama. Ano yung tama? Hindi ito pangalan. Ito ano mangyari sa ibang end time? Mangyari sa ibang end time, na-explain sila na parang itong pangalan ha. Tapos nagkakaroon pa ng ibang aral sa Godhead na ito tayo existing, nananahan si Jesus, parang Jesus Christ. Siya ng tawag yan. So, itong Lord Jesus Christ na paliwanag is for encouragement purposes. Mm. O niya. Parang ano, di ba meron tayong paliwanag na pag ghost, multo. Kaya pag, Spirit, yung ghost, Father and Son. Tapos hindi, yung ghost, multo ng tao. Kaya pag sinabing Holy Ghost, nandiyan na yung anak. Meron tayong paliwanag na ganyan, di ba? Pag-encourage lang yan. Kasama na ng anak. Kahit kung meron kang naakay, na hindi pa masyado marunong, pwede may turo yan, encouragement. Pero pag lumalago yan, ito yung tamang paliwanag. Yung ghost ay Greek spelling lang ng Holy Spirit. Greek lang, dahil galing lang sa Greek. New Testament term. Ha? New Testament. Ibig sabihin pareho. Greek word. Kasi ang New Testament, kinuha sa Greek Yeah, Septuagint. So, yeah. yung Holy Spirit, galing sa Masoretic, King James tayo ha, ang Holy Spirit, mababasa mo puro Old Testament. Pagpasok ng New Testament, puro Holy Ghost. Holy Ghost. Dahil sa Greek. Dahil sa Greek. So, tsamba lang na sabihin mo, ay sa batong tipan kasi meron ng mundo. Tsamba lang yan, encouragement lang yan. Pero kung yan ang pangawakan mo, iipitin ka ng mga scholar yan. Iipit na nga ako ni Charlie, alam ko na yan eh. Pinipilit daw diktikin na, patunayan ko sa iyo, yung anak daw ng Holy Ghost,
the child of the Holy Ghost. Dati ko nang alam yan, sabi ko, kung ipaglalaban ko yan, pwede yung magpalusot na flash factor. Hindi ba masama yung flash factor? Pero for honesty's sake, Greek, yung pinag-translatean, kaya naging ghost. Mm. Pero pareho lang yan sa Holy Spirit. So by revelation na lang, sa ibang verse, na may spirit ng tao doon. Mm. Kasi ang birada na, hindi lang yan, pati si Archie, ang lahat ng mga Jacksonites. Ang birada lang nila, mali ang Bible. Ito, kailangan mo revelation. Hindi naman tayo tutun na pwede magkamali ang Bible. Pero ang issue rito, yung revelation ng Bible, which is spoken word, yung unawa, kaya makuha dyan. Kahit na mayroon pang kopya-kopya ng variances. Intact. Intact. So, pag nakuha may revelation, alam mo may espiritu ng tao at kaluluwa ng tao dyan. Alam mo, dahil may paliwanag yung Biblia na nananalangin siya, tumatawag siya ng Ama. Romans Tumawas 8. sa iba para ituro sa'yo. So, hindi dahil sa ghost. Hindi mo na gagamitin yung ghost. Pag ikaw yung lumago na sa revelation, hindi mo na gagamitin yung lumang paliwanag laban sa mga aral. Kasi pag ginamit yan sa aral, ikaw yung pagtatawanan. Mm. Umamin ka bilang Berean. Tama, may puntos kayo. Kwento ko sa inyo. Di ba, inamin ko dahil nakikinig ako sa programa ni Johnson. Sabi ko, inamin ko na yung siping tama. Hindi, yung English bosom, di ba? Ah. Siping ang ibig sabihin niyan. Yung ibang term, katabi. Hindi, yung King James natin, bosom. Pag tinagalog, sinapupunan. Pero hindi pala sinapupunan na dito sa loob. Sinapupunan din, siping ang tamang. Kasama, may version din kasama eh. Kasi oo nga, ginagamit yung mga Trinitarian. Pero, inamin ko. Kasi dati, end time ako, memorize ko, loob ng Ama, hindi siping. So medyo masakit sa tainga ko na binabakbakan nila yan. Pero inamin ko, bilang kailangan aminin ko. Pero natagdagan na revelation ko, bakit? Hindi pala sa lumatang siping, bakit? Hindi naman yan pasimula eh. Nagpipreach na si Kristo nung sinabi nasa siping niya yung Ama. Hindi naman yan pasimula eh. Pag siping ba di, indwelling na yun. Hindi yan ang unawa ko dati. Hindi, sa ngayon ha, sa ngayon yung siping yun yung indwelling. I am in the Father, Ayan. the Father in me. Oo. Dagdag revelation. Mm. Pero, may sagot din ako sa Sabatista na yung siping hindi pa simula. Yung siping, nung nangangaral na siya sa lupa, Yeah. the only begotten Son of God, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Nangangaral na. Okay, balik tayo dito. Si Barbara, okay lang maliwanag ng encouragement. Pero hindi mawawala yung realidad. Kasi ganito, kung i-absolute mo yung paliwanag na yan, magiging tatlo. Parang pantay yan. Yung salitang Lord, pantay ng Jesus, pantay ng Christ. Tapos mo na. Tapos hindi na siya singular. Alam natin ito, pambalana, ito pagtiyak. Common noun, proper noun. At tatlo pa yung binabakit. Okay? Isa lang dapat yung tinutukoy mo na name na binabakit. Kung meron ka pang dinagdag na iba, okay lang yan. Kailangan mo yung revelation na ito lang yun. Hindi kasama yung dalawa sa tingin. Okay, ano? Ang issue kasi dito, right in booking ng water baptism or during baptism na. Ngayon, ito ay kinukundina ni Brother Branham yung oneness. Sabi niya, now, when you oneness, brethren, just baptize in the name of Jesus. So alam ba ni Brother Branham yung issue about sa Jesus name lang? Alam niya. Yung Jesus of faith. Ang pinaliwanag niya, sabi niya, but there's only, He was born Christ, the Son of God. That's His name. That's what He is. Christ, pinaliwanag mo na ang ibig sabihin ng Christ means the Anointed One, Messiah, Christ. Now, Jesus, 8 days later, He was given the name Jesus when He was circumcised, and He is our Lord. So, He is our Lord, Jesus Christ. That's what He is. So, itong Lord, Jesus Christ, yun yung kumplito. Kung hindi yan pangalan, at sabi ni
ni Father Branham, kung Jesus lang, ay maraming Jesus, walang identification. Kasi sinabi doon sa Acts chapter 19, Brother Francis, no, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Mabuti pa yung Beatles, alam niya kung sino si Jesus. So, ang sagot ko lang yan, shortcut lang sagot. Para lang sa atin, ha? Mapupunta ko si Barbara naman yan. Para lang sa atin, ang kailangan ko revelation. So, kung nabanggit mo Jesus, nabanggit mo Lord Jesus, nabanggit mo Lord Jesus Christ, nabanggit mo Jesus Christ, nabanggit mo rin Christ. Okay? Ang kailangan mo, revelation. Dylan. Kasi, kung ano man yung nabanggit mo, kabbalistic yung ano, yung kailangan, ang orasyon, di ba, kailangan eksakto. Ano yun? Ay, hindi narinig. Yan, dikit mo. Dikit mo sa leg para mas Dati kasi ganito, yan. Yan. Dati na akong ganito, doon sa blue, doon sa parang ano eh. Okay. Okay. So, ano yung huli ko sinabi? Ulitin ko. Ang mahalaga, yung revelation yung pinag-uusapan na. Ngayon, nadagdagan o hindi nadagdagan mo. Masyado marami nadagdagan. Isa lang na banggit. Ang kailangan mo, unawa. Para gumana. Kahit pa nga, hindi mo nabanggit yung Jesus. Kahit nabanggit mo Christ. Nag-sharing lang tayo, ha? Nabanggit ko si Cristo. Shortcut. Ano? Baba. Okay na yun, Okay na yun kanina. Yan. Hello. Okay. Ngayon, so ganun. Dito muna sa atin. Babaan mo. Kung ano nabanggit mo, no, hindi technical lang Diyos yan. Taas pa. Kasi yung technical, para Yan. katulad ng Okay na mga yun. banal bigkas. Ano ba yung banal bigkas? Alam ang tawag ko niya, kabala, orasyon eh. Bakit? Kung kailangan ganyan ang banggit mo. Kung hindi ganyan ang banggit mo, mali niya, demonyo niya. Para sinabi mo orasyon? Orasyon ang tawag yun sa DWAP kung narinig nyo. Ah, okay. Kasi napaka-particular sa bigkas. Kala mo yung pangalan bigkas. Mali yan. Okay? Ito, ibang aspekto naman to kung ano man yung dasyan mo. Di ba? Ngayon, pupunta ko na si Barbanam. May tanong ako, Barbanam. Nabanggit niya iba yung Jesus only. I mean to say, hindi lang yung sentence na yan. May nababanggit na ba siya mga oneness na tawag sa kanila Jesus only? Kinakundina niya yung oneness eh. Tama. Pero ang tanong ko, nabanggit niya yung santang Jesus only, di ba? Hindi niya wala nang only. Nabanggit niya yan. Wala nang only. Nabanggit niya yan sa Okay. kumplet. Okay. Dito, ito. Gawin na Basahin lang. ko ha. Basahin ko dito eh. So yung sa sentence mo meron, pero Wala. When you oneness brethren just baptized in the name of Jesus. Wala sinabi only. At there's just many Jesuses. Wala kang identification pag Jesus lang yung binanggit yung name. yung rebuke ni Barbanam sa oneness ay hindi yan kung itatama natin sa Bible. Hindi yan sa klase ng bigkas. Dahil may grupo talaga Jesus only. Ito yung term talaga term. Oo. Meron binanggit. Itong term na to, madalas makikita ni Bar Jackson. No? Kasi nung panahon pa yan, anong panahon yan? 1913, lumabas na yan. May grupo ng oneness na ang tawag na sarili na Jesus only. Ngayon, alam ko, i-rebuke sila ni Barbanam kasi gusto ni Barbanam kung balance. Kahit nga sa UPC, meron nag-iwalay dahil dyan. Pero ito, ang pang-rebuke ni Barbanam ay yung bigkas. Nari doon sa sinabi niya, di ba? Ang bautismo nila, Jesus only. Pero hindi naman lahat ng oneness ganyan. Hindi totoong ganyan ng oneness. Meron talagang oneness ng Lord Jesus Christ. So ito ang tamang, bakit niya nireview? Unawain natin, bakit niya nireview? Kasi may grupo yan. Itong grupo na to, Nung panahon na yun. na nagpapo, hindi, ngayon siguro namumunti na, kumalat na kasi sila eh. Pero nung hindi pa sila kalat na kalat, sikat na sikat to. Yung grupong yan. Ngayon, pinaliwanag ni Bart Jackson doon, sinasa ko sa contender. Ang unawa ng Jesus only, yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo, Jesus lahat yung pangalan. hindi lang Jesus parang anak, okay na muna sa atin yan eh.
hindi na Jesus ang pangalan. Siya rin yan. Yung end time, ganyan din eh. di ba? Patripasyanism, Ang ako din mahalaga yun. end time yung unawa na yan eh. Siya rin yan. Ah. Yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo, siya na si Jesus. Yan nga, oneness. So, kahit sa end time naman na yan, pero hindi lang sila nagpapatawag na Jesus only. Pero yung unawa ng oneness, ano yung unawa ng oneness? Yung Ama, nagbago lang ng anyo. Naging son. Naging Son, tapos nagbago lang ng anyo. O, ano doon sa Papa Jesus only? Tungkol sa Jesus. Sige, sige. Lapit dito sa mic. Sige, sige. Mic ka na, mic ka na. Sige, salita na. Nakapatay kayo mic. Kami lang speaker. Kapit mo yung lapit. Yung mga Quakers and Shakers yan ng 1930. Lakasan pa, bro. Pinaliwanag ka ni Brother Branham. Magagaling nga yung biyanan ni Brother Branham sa kanya at baptist sila eh. Isinasama niya sa gawain ng mga siraulo raw na Jesus only. Yung kanyang anak. May grupo na Jesus. Yung anak ko sabi nga Eh, ni doon Masama. daw sila nagsumaan hope group ba? Okay. Okay. Salamat, salamat. Okay, so ganito. Sundan nyo ha. Yung grupong Jesus only, yan ang tawag nila dati sa oneness. Hindi pa oneness ang tawag nila. Hindi pa UBC. Ang tawag nila Jesus only. Ngayon, hindi na ito nagpapatawag ng Jesus only. May kanya-kanyang pangalan na. One God, oneness. Di ba, kay Kibulo yung pinakalanan, di ba? JMC, kung ano pa. So, Galing mo yung bag mo na. yan ay yung nabasang ni Carpa Padilla. Yan ang effort Huwag dyan para sa i-review likod. ang Jesus only. So, na-review yung baptism. Pero hindi lahat ng oneness, ganyan ang baptism. Maaaring accident din, may nakabangkit ng ganyan. Di ba? Napaka-ano nga, napaka-ascetic ng oneness. Ang nila, kailangan may minamahal. Hindi ako nakatutod dyan, ha? Parang paggalang yan, di ba? Pero hindi mo dapat gawing doktrina. So, pwede rin mangyari sa end time yan. Kailangan mo banggitin. Hindi na tayo kabala na kailangan natin unawa. Nabanggit mo o hindi mo nabanggit, hindi ka kinakatulan. Yan. Okay? So, ang Jesus only, ang mali niya, hindi bautismo. Ang mali niya, Siya na rin yung gadget. Ito masaklap, no? Siya na rin yung Merong unawa si Abraham na pareho sa oneness. Yes. Yes. So hindi agad matumbo yung maling unawa sa gadget. Nakukopya, kahit yung term ng gadget ng oneness nakukopya eh. Yung paliwanag ha. So, ano yung mga verses na kinuko na hindi para katulad ng aral natin na sa River Jordan ng nagdwell ang Ama. Yun na ang tinatawag natin prophetic utterance. Ano yung prophetic utterance? Di ba Bible ang absolute? Yan ang paliwanag ng propeta. Babalik tayo sa Bible. So kung babalik tayo sa Bible, pagsubok yan. Tingnan mo yung mga extreme ones. Ayaw nila i-quote yun. Ayaw nila i-quote yung, hindi naman ganun karami yung quote na yan. Ayaw nila i-quote yung kinaquote natin, yung kinaquote ni Yuri Ganto. At ang nauna pa nga, bago kay Yuri, bago pa, siguraran. Pero bago pa siguraran, si Joserek, kung kilala mo yan. Brian Joserek. Bago kasi Brian Joserek, andyan si Lili. Hindi ba yung 7th grade championship, no? So, may nagkakaroon ng revelation, pero parang Arian version, hindi yung Unitarian version. Pero itong Unitarian paliwanag ni Barbara, ito ay sinadya ng Diyos para mag-compare tayo. Meron siyang paliwanag na extreme oneness. Meron siyang paliwanag na Unitarian type. Yung Arian type, hindi masyadong paliwanag, pero meron din, ginamit din dati nila Arnold Madera bago pa totally naging quotation na. Medyo Bible pa siya, ay hindi, ang tama unang lumabas si Kristo, tapos siya yung lumalak ng lahat ng bagay. Arianism, di ba? So, itong Jesus only, ang tunay na mali niya is Godhead.
hindi yung bigkas. At itong gadget, hindi all the time matutubog kay Barbanam yan. Kung ikukumpara mo, paramihan ang quotes, no? Kung ikukumpara mo yung quote sa susog sa Jesus only gadget, gadget. Wala nang problema actually yung bigkas. Napagkamalan lang yan. Yung Jesus only na gadget, yung oneness na gadget, extreme oneness na gadget, pinutuloy natin. Mas marami yan. Ilan na yung quotes natin na River Jordan? Ilan yung quotes natin na hindi siya yung Diyos, na nahanap sa kanyang Diyos? At hindi yan dumating until River Jordan. Yung dami yan, hindi mo makukumpara sa dami ng kabila. Itong mangyari. Katulad ng 70 weeks, Barbanam. Sa 70 weeks, isang sermon lang ang 70 weeks. The rest of all the sermons stay na. 3.5, yeah. Kung paramihan ng boto, ang batayan. Carnal interpretation yan. Ano ba yung instruction ng prophet? Ano yung paliwanag sa Bible? So, sa dinami-dami ng paliwanag ni Barbanam na susog dyan, no? Nung time na nire-review niya yung extreme oneness, ang nare-review niya yung bigla sa baptism. Pero, hindi all the time kasi, ang review niya is yung totally yung gadget. Sundan niyo, makaramihan yung nabanggit ni Barbanam yung gadget na biblical nakikita natin. Nasa 1950s. Sasabihin ng mga level 3, uy, before 1963 yan, mali yan. Karamihan nandun. Pero, babalik na si Barbanam. Katulad doon ng 7 weeks, Barbanam. Ano yung nangyari? Denied siya ng Diyos na masalita yan. It doesn't mean absolute siya. Parang binibigyan na tayo ng Diyos na pangkumpara. Katulad ng 70 weeks. Denied ng Diyos na salitain niya. Pero naalala ba ni Barbanam nung yung paliwanag niya parang extreme honest na? Hindi niya naalala. Ay, may nasabi ako sa inyo mali. Hindi siya gaganyan. Hindi niya naalala. Kung paano hindi niya naaalala yung quotes ng Unitarian quotes niya. Hindi rin niya naalala yung 70 weeks quotes niya. At na paliwanag niya. Balik siya sa dati. Ang dating original niya, katulad na katulad no? Jesus only ang Godhead. Godhead na ito, ang mas matindi dito sa baptism. Godhead. So, pag maging honest tayo, pagkaharap natin ibang quotation na, kakatakot na quotes yan. Hirap. Kahit yung Kevin Diego lang, na booklet, kakatakot na quotes yan. Na Diyos yung baby, Diyos. No? So, kung labanan ng quotes, hindi yan ang tamang approach. Kasi, Yuri, siyempre, labanan ng quotes. Nakapamemin lang siya, magaling mag-quotes si Yuri. Hindi lang ng quote ni Yuri yung River Jordan yan. Meron din, na nahanap-ama sa kanya. Dati ginagamit niya ni Pastor yan. Pero kung yan ang inaasahan niyo, hindi quotes ang resibo. Ang quotes, katulad din ng ibang tracks, tinutulungan lang tayo bumalik sa Biblia. Kung ano yung lumiwanag sa Biblia, sabi ni Barbanam, yan ang panghawakan mo. So, in-explain ko lang, bakit pinakpakan ni Barbanam yung baptism bigkas ng Jesus only. Kasi meron talagang grupong Jesus only. Okay? So, pwede yung Godhead na pag hindi niya babakbak yung Godhead, pareho maliwanag sa Godhead pa. Pareho tayo maliwanag sa Godhead. Katulad dito, nung tinuro ni Barbanam, nakaka-encourage to. Pero hindi mo pwedeng gawin, parang encouragement message lang yan. Hindi mo pwedeng gawin absolute. Yung Father, pangalan Lord. Yung Son, pangalan Jesus. Katulad nung nagagalit sa akin yung kasharing ko dati na sa internet. So, ngayon, itong encouragement na paliwanag, kailangan alam natin saan ilalagay. Diba? Katulad ng Holy Ghost, saan natin ilalagay? Dagdag ko pa, si Bar Jackson, meron to, yung creation. Tignan niyo to. Nakita niyo to?
Sa drawing ka maganda. Meron din sa contender to eh. Nakaka-encourage to pag share nyo to. Nag-preach nyo sa mga walang alam. Lumalago sila sa word. Stepping stone yan. Hindi to final na paliwanag. Medyo naipig si Bar Jackson, may nagsabi sa kanya, 65 million years ang dinosaur, pero yung mammoth, 300,000 years lang. So ito simplistic eh. Isang maayos, isang dilim. Isang maayos, isang dilim, binalik sa ayos. Pero sa realidad, hindi ganyan ka, hindi ganyan ka black and white. Marami pang pinagdaanan yan. So, bawal ba magturo nito? Hindi. Kasi marami sa atin na hindi ma-aral sa archaeology, pang-encourage mo na, stepping stone mo na para matuto. Ganyan yung Holy Ghost, ganyan na yung Lord Jesus Christ, no? Nakaka-encourage yung ako na-encourage. Pero kung lalalim ka na, magdedetalye ka na. Hindi mo panghawakan yung book. Last, may sasabihin last. Pwede tayo gumamit ng magandang balita Biblia. Pwede tayo gumamit ng NIV. Pero, pag gumamit tayo ng magandang balita Biblia, NIV, pwede tayo mag-witness sa mababaw na level. Mag-encourage. Pero pag lalalim na tayo, hindi lang King James, mag-i-interlinear tayo. Diba? Ayan, sikat na. Sa ngayon, ano yung baptism na pwede mong i-invoke during ng baptism? Jesus name? Sabi ko kanina, kahit anong idagdag mo, okay lang. Basta, alam mong dagdag yan. Ano yung sure mo na dapat mong gamitin during ng baptism? Ito lang dapat sure, yung pangalan, yung isang pangalan. Kaya alam mo yan. Kung alam mo yung isang pangalan, kung may dagdag o walang dagdag, walang problema. Kung yan yung gamit mo, Jesus name, isa ka rin na tulad sa sinabi ni Barbanam, there's a lot of Jesus. Ganito nga, hindi yan dahil sa bigkas eh. Kundi, nasa personal na revelation. Halimbawa, usap tayo. Hindi natin nagdagdagan kung ano yung mga title, no? Kasi shortcut na eh. No? Ako, kung nagtatype ako, Kristo lang tinatype ko eh. Okay? Si Kristo, ganyan. Diba? Pag ginamit ko yan, hindi ako nagkakasala. Bakit? Kasi, naiintindihan ko yung sinasabi ko. Yung taong pinapaliwanagan ko, sinasharean ko, naiintindihan din yan. Bakit? Hindi Jesus ginamit ko, Kristo. So, ang mahalaga rito, pag nag-baptize, alam mo yung tunay na pangalan. At alam mo, ito hindi ito pangalan. Ito yung mga accessories na dinagdag mo dun sa pangalan. Just for, personal purposes yan. Ano personal? Para sa tao, para sa sarili mo. Diba? Ito, dati nag-usap dito yung mga secret name believers. At yung pangalan ng Ama, ng Diyos, wala ikaw kundi ang Yahweh. Ngayon, hindi tayo pumayag pag sinabi natin Yahweh ay magiging walang galang tayo. Direct natin na sasabihin, kailangan mayroong Lord or Yeshua o ano man. So, pag sinabi natin Jesus, that is the proper name at hindi ka gagamit ng parang pasintabi doon sa approach doon sa isang may pangalan na hindi basta-basta pangalan lang, ay hindi ba magiging walang galang din tayo? So, yan ang mga system. In Colossians chapter 3, verse 17. Ano man ninyong gawin ninyo sa pangalan. Jesus. Hindi sinabing Jesus agad. Ang sabi doon sa pangalan ng Panginoon. We must respect the name. Diba? Halimbawa, ako mag-baptismo ako. Babautismo nila sa pangalan ni Francis. Papayag ka ba na hindi gagalang yung pangalan mo? Babautismo kita sa pangalan ni Rumi. So, sasagutin ko na yung mga tawagin ko flexibility. Sasagutin ko yung flexibility. Yan ay cultural. Kunwari,
lumaki tayo sa JMC, kailangan laging may minamahal. Nasanay tayo dyan. Meron tayong bayan o lugar na ang kultura natin, may Ginoo, di ba? May po. So yan ay cultural phenomenon. Ang cultural phenomenon, may dagdag banggit dito, walang dagdag banggit dito. Iba-iba to sa bawat lugar. So kunwari, sa iyong lugar, walang galang ito pag hindi nabanggit yan. Di ba tayo, brother, pastor, di ba? Galang yan eh. Ngayon, yan yung nakasanayan. Yan yung nakasanayan. Pero, sa ibang lugar, kunwari, hindi yan nabanggit. Okay lang na. Sa ibang lugar, ha? Sa ibang lugar. So, dito, yung banggit, may evidence in the Bible. Minsan, Lord na lang ang binanggit niya. Kung ako, binanggit ko Christ. Mayroong Bible, baptized in the name of the Lord. So, minsan, kahit yan na lang binanggit. Di ba? So, ibig sabihin, kahit Bible, walang fix na kailangan ito yung makinig mo. Hindi siya ganyan kakitinan. Meron natin sinabi. Pinagit ko na. Ang sabi ng Colossian 3:17, ano man ninyong gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Isa pang talata. Kung Bible talaga yung babasahin natin, isa pang talata. Acts chapter 16. 1631 yan. Ano pa Sir Kailan, di naman sa pangalan ng Panginoon eh. Kaya nga, pinaliwanag naman ng propeta na ang Lord, Hindi pangalan hindi siya pangalan, yung Christ, hindi siya pangalan, pero yung Lord Jesus Christ, yung Father, Son, and Holy Spirit is the title of the name. Yung Christ, hindi pangalan. Hindi pangalan ng Christ eh. Mamaya na yan. Pinaliwanag kasi ang Christ means a mighty God. Malayo tayo, no? Ako na lang ito sa part Hindi ka ba maniwala? Ako na lang po sa part Halimbawa, Brother Francis, Kasi, pwede magtagal yan eh. kung pwede ka ba maniwala at ikaw ay babautismuhan sa hindi mo pinaniniwalaan. Siyempre, ang paniniwalaan mo, kung ano ang dapat ibautis mo sa'yo, ay doon sa pinaniniwalaan mo. Ito yung nakasulat. And he said, believe on the Lord Jesus Christ. Sino may sabi niya? Si Apostol Pablo. Kumplito yan. Ngayon sabi niya, and thou shall be saved, and thy house. Pati ang iyong sambahayan, pag naniwala ka sa Lord Jesus Christ, maliligtas ang iyong sambahayan. Ngayon, nagpabautismo ba sila doon sa kanilang pananiwalaan? Nagpabautismo sila. Saan sila? Saan bang sinabi dito na nagpabautismo? 33. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his house. Household yun. So ano yung ibinaptis mo sa kanila? Sinabi lang ba doon na in Jesus' name? Kasi kung Jesus name ang gagamitin natin, isa tayo na sinabihan ni Brother Branham na there's a lot of Jesus that you have mentioned. Ganito, unawa yan eh. Hindi ito sa bigkas. Pakita ko sa'yo. May nakalagay, baptized them in the name of the Lord. Sulat to sa Bible, di ba? Okay. Ito yung gusto kong ipakita. Extra paliwanag yan na kailangan banggitin na yan. Yung parang word for word. Kung mali, nalagay lang yan ng Lord. Imbis na ito na nalagay niya precious. Beloved. Kahit ano yung naidagdag niya, unawain natin. Naidagdag lang niya. Hindi dahil, hindi ito nakasulat, parang sa dagdag paliwanag ka ng tao, ay kailangan yan ang banggit. So kaya, ano paliwanag na yan? Huwag mo i-mission pa banggitin yan. Ang dami paliwanag na yan. Okay? Ibig sabihin, pag may nabasa tayo sa Bible, ginagawa ito ng ibang churches ha, nangyari ko sa yung nag-extreme.
Hindi naman piniliwanag na kailangan ito. Bigyan ko ng halimbawa. Panyo. Ginamit ko yung panyo para magpagaling. Hindi, nanibawa ko to. Nanibawa ko to. Hindi naman sabi, kailangan mo ng panyo. Hindi sinabi, kailangan mo ng panyo, no? Pero gumawa sila ng doktrina na kailangan mo ng panyo. Ganito yung Sabat. Bumalik kayo sa susunod na Sabat. Mangarap ulit kayo sa susunod na Sabat. Pero, sinabi ba, kailangan sa Sabat ka lang mangarap. Sa Sabat ka lang matutulog. So, ganito rin dito. Nangyari na yun sa ibang church. Dahil nabanggit ang isang word, ay kailangan, dagdag paliwanag na yan, kailangan lagi mong banggitin yan. Meron kasi sa Bible na in the name of the Lord. Ibig sabihin, hindi lahat ng oras, pare-parehong binabanggit. Oh. May gamit ka na may para Teka, lumapit ka. ayan o. Dito, may nakita. Pero hindi ibig sabihin, pwede rin pamigay. Pero not necessarily, kailangan laging may ganun. Hindi to dogma, doktrina. Minsan, dogma na kailangan may Parang Lord. katulad to ng paliwanag ng Banal Bigkas. Kailangan ganyan. Ganyan yung pagkabigas na Lord, Jesus, Oo. So, yun na po. So, ang gusto ko sabihin, kung paano yung iba, maraming halimbawa, na iba-iba naman ang pagkakasulat, pagkakabanggit. Ganun din tayo. Hindi na tayo dapat magdagdag na sa ano nakasulat yan, no? Kailangan banggitin yan. Hindi tayo magdagdag ng ganyan paliwanag. Okay? So, kung alam natin ang kailangan banggitin din, kailangan mo yun. Ngayon, ano na yung dagdag mo dyan? Dahil may gusto natin, may galang tayo, gusto natin ma-identify si Christ, no? At ano man. Yan ay personal na prerogative. Ibig sabihin, yung tao, sabi mo conviction. Yan ay nasa conviction ng bawat isang tao. Hindi yan as a doctrine na itong ang banggit niya ay kailangan ganyan lagi ang banggit. Ako, Brian Francis, ilang minuto lang ba dyan na gusto ko mag-present din sa biblical way. Ha? Para matimbang naman natin kung alin ang talaga sulot. Di ba, kapatid? Okay. Tanong muna, Garden Mark. Okay, tanong muna. Garden Mark, sige. Bigay mo yung mic kay Garden Mark. Thank you. May tanong ako kasi. Bigay mo yung mic para ma-record. Narinig ko kanina. Oo. Narinig ko kasi kanina. Narinig ko kanina, Brother Francis, sa pakikinig ko sa inyo, si Branham, si Prophet Branham, sabi niyo, yung paliwanag niya sa 70 weeks, nakalimutan niya. Tama? Nakalimutan niya. Ngayon, naalala niya. Hindi niya sinabi na kinalimutan. Wala nang sinabi na gano'n. Ano ba yung pagkakaintindi ko kanina? Ano ba yung sinasabi niyo, Brother Francis? Yung 70 weeks, isang sermon lang siya natulog ng 7 years. Pero the rest of his sermons ay 3.5. Hindi niya maalala na natulog niya 7 years. Kasi hindi siya mismo yung nagtutulog. Yung Diyos ang nagtutulog. So totoo hindi niya naalala. Hindi niya naalala. So ngayon, kung tunay siyang prophet, dapat maalala niya eh. Kasi bigay sa kanya ng Panginoon. Ito yung tunay na prophet. Ito yung tunay na prophet. Paano naging tunay ko ang Ayun kalimutin? sa'yo, madam. Dito mo dagdagan. Mabili ng ilaw na sasami. Ay, ilaw na ito. Uy, Meron po yan. Brother Francis, ang tanong ko, paano naging tunay kung makakalimutin? Hindi naman hindi white yung Miller yun eh. ano to, pare, final mo na yun. Hindi kasi, Para important ma-record yung eh. 70 weeks. So, kung ito na yung paliwanag ko.
Sige. Tapusin mo na yan bro, para yung sa record ba? Tapusin mo na yung presentation mo. Ay, oo. Brother Mark, okay lang ba sa'yo? Tatapusin ko na yung record sa baptism. Tapos, pwede na tayo tumalaki sa ceremonies. Ay, may discussion kami actually, kaya i-introduce ko. Mamaya na yung tanong kasi para matapos yung presentation. Ang lang, simple lang, Brother Francis. Halimbawa, sa baptism, yung sinasabi ng bigkas, di ba ang original name ni Jesus Christ ay Hebrew, hindi siya Greek? Yan na, bigkas versus name. Oo. So, Yan na, extreme yung tao eh. Sa name, akala na bigkas. Hindi bigkas yung name. So ito yan, Brother Francis. Sabi doon, Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit, yung ikaliligtas, yung tanging pangalan ng Panginoon. Oh, Yeshua. Pero, ang ano kasi dito, Brother Francis, kung gagamit ay Jesus, Greek yun eh. Greek, si Jesus Christ ay... By the way, ito pinang-iipit ko sa mga banal bigkas. Sige. Ang ginagamit nila, NSO. NSO pa ba tawag o NSA? PSA. PSA. Kung ginatay mo sa computer, yung spelling. Pag mali ang spelling, Pedro, Peter, magkaiba. Hindi na ikaw yun. Oo. Pero hindi ganyan dati. Dati, wala silang computer. Kung na ibang bigkas na ibang lahi, parehong pangalan. Ngayon, pag ibang bigkas mo, iba yung spelling mo, iba na yung pangalan. Kasi PSA. Yung nagtatay sa computer na ano yung exact alphabet sa English. O, yan yung pagkakaiba, no? Eh, hindi naman na pinapansin yung review ko eh. Gusto ko lang magsalita sa propeta, mabilis lang. Yung propeta, na tunay, ay nagkakamali. Right. Propeta, na tunay, nakakalimot. Biblical tayo, ha? Yung hindi nagkakamali, yan yung pwede magmukha ka ng Kristo. Bakit? Hindi siya nagkakamali daw eh. Diba? Eh, yan turo nga ng ibang end time, hindi nagkakamali. Pero ang tunay na propeta, Nagkakamali. Biblical yan. Okay? O sige, mahaba pa yung paliwanag. Mura na yung video ko sa atin. Lumang liwan sa mabang. Okay na, exit ko na. Okay, wala nang tanong sa baptisan ha? Okay na, okay na. Maraming tanong.